Kapiling natin via Zoom ang isa sa mga pinagpipitagan ho na propesor at may kabatiran sa International Relations and Foreign Policy at yan ay sa katauhan ni Professor Renato De Castro. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, sa ating mga taga-pakinig at taga-panood. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Magandang umaga ka, Dennis. Magandang umaga, Jaira. Kamusta po kayong dalawa? Okay naman po at papasalamat po kami at nakausap namin kayo. Nais lamang ho namin mapag-usapan natin at this point nasa positibong development raw itong tungkol sa Middle East situation sa pagtingin ho ng iba. Pero ang sitwasyon ay meron pa rin na mga batuhan ng salita ang magkabilang panig, ang Iran at ang Estados Unidos. And recently, itong pronouncement ng Iran na hindi paborable doon sa itinatakbo ng kanilang pag-uusap. May mga pahayag pa rin, mga statement itong si President Trump, and meron din yung kabilang panig. Ano ho ang pagtingin po ninyo sa itinatakbo nitong usapang kapayapaan dyan sa pagitan nila? Unang-una, no, nung nang-announce na nagkaroon ng 2 linggong tigil putukan ang Iran at of course ang Estados Unidos, natuwa ako, no? Pero na nakita ko yung mga developments, no? And of course yung mga nangyayari sa paligid at lalo na yung basihan ng pag-uusapan nila in the next 2 weeks, no? Medyo nabahala ako, no? So in a way, ang tingin ko, no, very precarious or talagang kumbaga marupok, no, at na kumbaga nasa tumatawid sa alambre itong peace talk na to, itong 2-week peace talk na to, no. Madaming reason, no, na pwede nating i-discuss kung bakit. Nga, sabi ko nga sa isang programa, para tong mata ng bagyo, no, at hindi natin pag yung mata ng bagyo ay yung panahon na medyo may katahimikan, pero pag umusod na yung bagyo, babalik tayo doon sa malakas na hangin, ulan. At kung nga, alam naman natin kung ano yung ibig sabihin ng bagyo at nung mata ng bagyo. Medyo kalmado sa gitna ho ng isang bagyo. Okay, sa anong paraan po ninyo nakikita na sinusubukan ng Iran na mapalawak pa rin ho yung kanilang impluwensya? Dito kasi may mga statement ho sila na mabibigat din against the United States, ano? And sa tingin po ninyo, paano tutugunan ito ng mga karatig na bansa? Ang inaagapan kasi dito yung ginagawa ho nila na atake dun sa mga kaalyado ng Estados Unidos. And ano ho ang inyong pagtingin dito? Huhupa na kaya habang ongoing ho itong kanilang pag-uusap? Unang-una talaga yung, kumbaga kaya nabahala ako, yung basihan ng pag-uusapan ng Estados Unidos at Iran by tomorrow sa Islamabad, no? Ang basihan, yung tinatawag ng Iran na 10-point program nila, no? So, nung pumayag si Donald Trump ng Estados Unidos na tanggapin, no? Hindi na tinatanggap yung program. Kung sabi nga ni Donald Trump, ito yung working program, ito yung basihan ng negotiation. Pero kung babasahin mo yung 10-point program na kumbaga nilagay sa mesa ng Iran, parang sinasabi nila sa mga mamamayan nila, nanalo tayo sa gera. Kumbaga talagang lumalabas dito, lalo na ko nung, again, hindi naman tinatanggap ng Amerika, no? Kung tatanggapin ng Amerika yung 10-point program na yon, ibig sabihin natalo ang Amerika dito sa 6-week war. No, kung pipirasuhin natin yung 10 yon, makikita mo talaga, no, ang pinaka-importante doon yung kumbaga yung pag-control ng Iran sa Strait of Hormuz. Kasi bago nagkaroon ng digmaan, no, ang Strait of Hormuz is considered an international waterway. Wala diyan nag-exercise ng sovereignty, no? In the past, minomonitor lang ng Iranian Navy at nung Iranian Revolutionary Guards yung mga dumadaang barko. Pero hindi yan sinasabi na kanila yan. Pero nung simula yung gera, naglabas ng deklarasyon yung kanilang parliament na sinasabi kanila yan. They would exercise sovereignty. Tapos, although nagkalibog ng Amerika, almost 92% ng Iranian Navy, pumasok naman yung mga maliliit na barko at of course yung mga drones, no, nilagay nila sa tabing dagat
yung mga drones, yung mga short-range ballistic missiles ng Islamic Revolutionary Guard. No, kaya nga natatandaan natin, humingi ang Department of Foreign Affairs ng permiso, no, sa Iranian Foreign Ministry para makidaan yung barko natin. So, kumbaga, bago nung Iran doon sa 6-week na digmaan, no? Offensive pa sila, nag-offensive sila. Nagbago nila yung status dyan sa Strait of Hormuz. Ngayon, ginagamit nila to bilang leverage laban sa Israel. Kasi nung na-announce yung ceasefire talk, sabi ng Israel, ang it's just a negotiation between Tehran and Washington. Ang ginawa ng Israel, sinusubukan niyang durugin yung Hezbollah sa Lebanon. Mm. Bigla sabi ng Iran, hindi, kasama kayo dyan. Kasama ang Hezbollah sa Lebanon sa ceasefire. Kaya kung hindi niya titigil yung atake niyo sa Hezbollah, sasarado namin ulit ang Strait of Hormuz. And ayun yata ang ginagawa ngayon ng Iran. No, Oh. na talaga sabi nila, sarado ulit ang Strait of Hormuz. Mm. Okay, Professor, may tanong din po ang aking katandem dito si Bombo Jaira. Bombo Jai? Since you've mentioned na sir yung status nga nitong aksyon ng Israel laban sa Lebanon and even the status ng pag-uusap ng United States at Iran, I wanted to ask kung effective pa ba yung diplomacy between the United States and Iran or mas papunta ito sa deeper or aggressive na move or project power projection dito, sir? Sa the next 2 weeks, kumbaga, susubukan nila kung effective yung diplomacy. No? Pero of course, habang nag-uusap sila, pinapakita din nila, no? This is of course a game of what we call real politics, no? Na behind their diplomatic position, nandyan of course yung sandatahan lang sila. No? Kaya nga ang Iran, kumbaga nagpapakita, no, yung kaya naming kontrolin, no, yung Strait of Hormuz, nandyan yung mga Revolutionary Guards namin, in-announce naman ni Donald Trump na hindi niya i-withdraw ang American forces na nandyan ngayon sa Middle East, no? Yung mga naval and air assets nila, no? I think at this point in time, merong mga 3 carrier battle groups na nakapaligid doon, no? Nandiyan ang Abraham Lincoln, nandiyan ang George W. Bush, tapos nandiyan ang Gerald Ford at dadagdagan pa nila. Nandiyan na rin ang isang Marine Expeditionary Unit at pinapadala na rin ni Donald Trump yung 82nd Airborne Division. Kasi ang na-realize ng Amerika doon sa Six-Day War, kulang pa rin ang air power. No, baka nga bago nga nagkaroon ng ceasefire agreement, no, kumbaga hinahanda na rin ni Donald Trump na i-deploy yung ground forces, yung US Marines at yung 82nd Airborne Division. No, so ayan yung kumbaga status, no? They're discussing, they're relying on diplomacy at this point in time, but at the same time, kumbaga, both Iran and the United States are realistic enough to know that diplomacy might not be enough. So you have to back your diplomacy with the military capability. And of course, pag nag-fail ang diplomacy, they would have to rely on what we call the ultimo ratio of international relations, no? Kung hindi mo na ma-resolve ng diplomasya, then dadaanin mo sa dahas. Okay, thank you so much, Professor Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat po, Professor. And siguro, yung ibang paksa ay sa part 2 ng ating pag-uusap, lalo na ito mga development na dito naman, mas malapit ho sa atin, sa area ho ng West Philippines and everything. Thank you so much, Professor. Magandang umaga, Dennis, at magandang umaga sa inyo lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ng isang international relations and foreign policy expert, si Professor Renato De Castro. Ingil ho dyan sa sitwasyon sa gitnang silangan at yan ay may kaugnayan doon sa usapang kapayapaan, pero meron pa rin mga bakas ho ng mga pagbabanta against each other, no? Yung Iran at ang Estados Unidos. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.